hanggang sa tuloy-tuloy yung talaga sa samgyupsalan mo. Yung mga kaibigan mo, sila yung taga-kuha ng food yan. Yung mga friends mo, sila yung taga-kuha. Ako, taga-kain. Yung mga taga-luto, yan. Sila yung mga taga-luto, samgyup, gano'n. Habang ako, like, princess tayo, girl. Kain-kain lang, gano'n. Dito kami ngayon sa Jungle Sam. Dito yan sa Baguio City, sa may Upper Session Road, dito sa may Igorot Stairs. Malapit lang siya sa SM. Malapit lang. Malapit lang, oo. Sa baba lang ng SM. Tapat lang. Ah! Okay lang, hindi naman ako maglalaba. Grabe. Ito yung menu nila. May shabu. Ano? Shabu? May octopus sila? With white dory, pork, premium beef, fat beef. Ay, ito din sa may unlimited Korean barbecue. Ayan, 550 sa unlimited Korean barbecue. So, yan, yung tin cut sam, original sam, moksal steak. Tapos, butter squid. Ay, ayun yun! Ito! Ay, ala, nasunog na! Gaga, nasunog na. Ayun, only din yung mga chef special nila. Ayan. Wow, masarap naman ito. May ano siya? Tteokbokki with fish cake. Ah, tteokbokki. Nagawa ka ng ano, parang may high-ness. Ang harap. Ang harap. Meron silang ano. Ay, ito siya sabi nila, masarap daw to. Pinagmamalaki nila. Ala, sorry, naubos na. Kaya na ko kasi kinakain. Kasi masarap talaga siya. Ano to, parang mashed potatoes. Tapos meron siyang mga peanuts. Ayan. Ang sarap niya. Kanina ko pa ito pinakapak eh. Ayun, tapos yung japchae nila. Favorite ko yun, ubos. Kaya na ako pa nakain, nag-set up pa lang sila. Ubus ko na. Nakadalawa na to eh. Baka mag-third take pa ako. Masarap siya. Yung gima rin nila, bawas na rin. Nag-set up pa lang sila. Ubus na. Kaya nakain ko na kanina pa. Ang naplaga na ito. Ay, basog na ata. Black na. Wala, black na! Galing na magluto. Bumbo talaga. Hindi man lang hinatid. Ang sarap ng butter niya. Ayan, yung mga, ano, marble potato. To, may kangkong sila. Char, ano to? Parang pickled na kangkong. Char. Ramen! Okay, dahil sa hindi natin alam mag-namaste. Sushi rolls. Ang sarap naman nito. Kanina na-try ko yung isa eh. Ang sarap. Ay, ganito ba ng kimchi soup? Ano yung kimchi? I mean, kimchi siya. Naman may soup. Na soup. Ah! Ito ba yung kimchi soup? Masarap naman. Masarap siya. Lasang kimchi. Magluto na muna tayo ng mga ano nila. Ayan, meron silang shrimp. Ayan, meron silang bulgogi. Ayan, pwede na kayo mag-spam silog dito. Ganon. Ayan yung scallops. Ang sarap! Oh my gosh! Lagay mo na yung butter. Oh, wow! Tapos ito na. Oh, wow! So yun, kakalagay ko lang. Pero titikman na natin. Parang luto na siya agad. Sarap. Ang sarap niya. Ito bang cheese ilalagay din? Para ano siya, matunaw siya. Ayan. Sama natin siya sa scallops. Ang sarap! Ang sarap ng scallops. Lagyan na natin. Ayun, natutunaw yung cheese! Ala! Ayan. So, check natin tong scallops. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap niya! Ang sarap! Tikman nyo na! Tikman nyo na! Alam mo yung cheese? Lagyan mo ng cheese. Masarap siya. Ay, ito ba? Ha? Ano to yun? Wow! It's so nice.
tinatapon ko kay sarili ko. Masarap talaga. Mamulok pa! Masarap siya, ang himig nga lang. Ayun kasi yung... Walang eme. Walang eme. Walang eme. Walang eme. Ang sarap! Ang lambot. Hindi ko siya mag-review ng flavor, basta ang alam ko lang masarap. Sarap na. Lambot na. Oo. Just hit ng hand. No? Cheers. Okay, so guys, ayan, nandito tayo ngayon sa may Luwakan Horror Road. And kasama natin na mag-ghost hunt si Joriel. Ayan. So, siya yung kasama natin today dahil nandito tayo ngayon sa Baguio City. Kanina is galing kami sa Jungle Sam, so doon kami nag-dinner. Ilalagay ko yung link dyan kung gusto nyong i-visit din yung Jungle Sam. So, after namin doon is, ayan, napag-desisyonan namin, napag-tripan lang talaga namin na pumunta dito sa may Luwakan. So, malalaman na natin, titignan natin o kung meron nga ba talagang pagpaparamdam at pagpapakita dito sa may Luwakan Road. So guys, andito tayo ngayon sa Baguio City and kanina is pumunta tayo sa Luwakan Haunted Road. Ang Luwakan kasi ay isa sa pinakakilalang haunted place dito sa Baguio City. Kasama ko si Joriel na nag-ghost hunt and ngayon is malapit lang kami dun sa area na yon, pero hindi na kami nagstay dun ngayon kasi medyo mabigat yung pakiramdam namin. Lalo pat gabing-gabi na at saka wala rin kaming ibang kasama. Dalawa lang kami. Nagkayaan lang talaga kami pagkatapos namin kumain kanina sa may Jungle Sam. So napagtripan lang namin na bisitahin yung Luwakan Road kasi sakto din nadadaan din kami doon. Kaya nagpa-stop kami doon sa may Luwakan and tinignan din namin kung talaga nga bang may nagpaparamdam doon. Wala man kaming nakita, ramdam namin na mabigat talaga yung pakiramdam sa lugar, kaya hindi rin kami nagtagal. Sa totoo lang, parang nagtagal lang kami doon ng mga 10 minutes. Medyo nagtagal lang talaga kami dahil wala kaming masakyan na taxi dahil nga konti lang ang dumadaan doon sa lugar na yon, lalo pat ganitong oras na. So medyo malapit lang kami sa may Luwakan. Pero dito ko na ikukwento yung mga horror stories at mga experiences ng mga taxi driver doon sa Luwakan. Kasi sa ngayon, hindi ko siya kayang i-story time na nandun ako dahil medyo mabigat nga. Noong una, nagbibiroan pa kami kasi wala nga kami nakikita at wala kaming nararamdaman. Pero nung palalim ng palalim na padiret-diretso kami sa may Luwakan Road, doon lang namin na-feel yung ang bigat. Tapos alam mo yung parang ramdam mo yung lungkot ng paligid. Hindi ko ma-explain eh. Parang yung aura ng place, parang ang sad. Hindi ko alam kung dahil yun sa history ng Luwakan Road. So ito na, ikukwento ko yung history kung bakit nga ba naging haunted place yun. Dati daw ay merong malaking pine tree doon sa gitna ng Luwakan Road hanggang sa napagdesisyonan ng government na putulin ito dahil sa balak na palawakin yung daan. Iba't ibang trabahador ang sumubog na pumutol sa puno na yun, pero lahat sila daw ay nagkasakit pagkatapos nilang subukan lang na putulin yung puno. Hanggang sa tuloy-tuloy yung... Natakot pa ako dun.
Tao yun guys, tao yun. Hanggang sa tuluyan nang naputol yung pine tree. Pero pagkatapos nun, lahat ng nakaputol dun sa puno na yun, lahat sila nagkasakit at namatay. Doon nagsimula yung kwento-kwento at mga kababalaghan sa Luwakan Road. Ang sinasabi din nila ay ang nagpapakita daw doon na white lady ay isa daw nursing student noon na nirape ng isang taxi driver doon sa Luwakan Road. Maraming kwento-kwento ang mga taxi driver dito sa Baguio City tungkol sa Luwakan Road at sa babaeng nagpapakita doon. Sinasabi nila na may nakikita silang babaeng nakaputi sa gitna ng daan. Minsan pang araw ay sinusubukan ng babae na pumara sa mga taxi na dumadaan. Pero ang nakakatakot na part is pinapasakay man siya ng taxi driver or hindi. Sasakay at sasakay siya sa taxi. Magugulat na lamang ang mga taxi driver na makikita na nila yung babae sa likod ng sasakyan. At maglalaho daw yung babae kapag medyo nakalayo na at nakarating na daw sa bayan. At minsan, sinasakay din siya ng mga ibang taxi driver sa pag-aakalang tao nga ito. Magugulat na lamang sila na paglagpas ng Luwakan Road ay wala na pala silang sakay sa loob ng taxi. Ito yung isa sa mga kwento ng taxi driver doon sa Luwakan Road. Mga madaling araw na daw nun nung nagpasada siya papunta sa may Luwakan Road. Ngayon, may nakita siyang babae, nakaputi. Napakaganda daw ng babae. So, dahan-dahan siyang huminto dahil akala niya sasakay yung babae. Ngayon, nasa harapan lang ng taxi yung babae. Tinitignan lang niyang babae kasi inaantay niyang sumakay sa loob ng taxi. Pero nagulat siya nung nakita niya yung katawan ng babae, naduguan daw yung babae at nakita niyang lumulutang ito. Pero gulat na gulat siya nung nakita niya na yung babae na yun ay nakasakay na sa loob ng taxi niya. Pinaharurot niya yung taxi hanggang sa nakalagpas siya ng Luwakan Road. Paglagpas niya ng Luwakan Road, wala na pala itong sakay. Hindi na niya makita yung babae sa loob ng taxi. Meron pang isang kwento ng taxi driver. Itong taxi driver na to ay alam niya yung mga kwento-kwento ng babaeng nagpapakita doon sa may Luwakan Road. Sinabi niya sa sarili niya na hindi niya talaga isasakay at kung sakali mang magpakita sa kanya, ay hindi na lang niya titignan at papaharurutin na lang niyang padire-diretso yung taxi. Ngayon, madaling araw, bigla siyang napadaan sa Luwakan Road. Pagdaan niya doon, gulat na gulat siya at talagang tumindig yung balahibo niya. Nung pagpasok pa lang niya sa Luwakan Road, nakita na niya yung babaeng nakaputi sa may tabi ng puno. Sa sobrang takot niya at alam niya na yun yung white lady na nagpapakita doon sa Luwakan Road, dinire-diretso na lang yung takbo. So nilagpasan na nung taxi driver yung babae. Hanggang sa nagulat siya, nasa kalagitnaan ng Luwakan Road, nandun ulit yung babae na nilagpasan niya. Mas lalo niyang pinabilisan yung takbo niya. Hanggang sa nakita niya ulit yung babae. Ilang beses niyang nilalagpasan yung babae, pero paulit-ulit niyang nakikita yung babae na nasa gilid ng daan na pumapara sa kanya. Hanggang sa malapit na siyang makaalis sa Luwakan Road. Pero gulat na gulat siya nung may narinig siyang tawa ng babae sa loob ng taxi. Unti-unti niyang tinignan yung salamin sa sasakyan at pagtingin niya doon sa salamin, gulat na gulat siya. Nasakay na niya yung babae, yung white lady na nagpapakita sa Luwakan Road. Nasa likod daw ito ng taxi, duguan at tumatawa. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya, kaya't nagpadire-diretso na lang siya hanggang sa nalagpasan na niyang Luwakan Road. Unti-unti niyang nilingon yung likod niya hanggang sa nakita niya na wala na yung babae doon. Hanggang ngayon ay napakarami pa rin kwentong kababalaghan pagdating sa Luwakan Road. Lalo pat malapit ito sa mga sementeryo. And susubukan din natin na puntahan yung mga sementeryo na yon. Pero hindi pa sa ngayon dahil medyo takot pa kami at dahil dadalawa lang kami. Siguro ko magbubuo kami ng team na pupunta rin doon at mag-e-explore doon sa may sementeryo malapit sa Luwakan Road. Dahil sinasabi nila na napakarami rin daw na pagpapakita at pagpaparamdam doon sa sementeryo na yon. Isasama natin next time sila Jabis, sila Paulo, para marami tayo na mag-e-explore doon sa sementeryo malapit sa Luwakan. Pero for now, story time na lang muna tayo sa Luwakan Road dahil nga sa, kagaya nga ng sinabi ko kanina, medyo hindi okay yung pakiramdam namin doon. Next time na lang ulit kami babalik kapag medyo madami-dami na kami. So yan guys, thank you so much sa panonood. Don't forget to share this video with your friends and also subscribe to my channel for more art and horror content. Thank you so much and I'll see you on my next video.
Bye-bye!